Hello mga stories, happy Valentine's sa inyo lahat dyan, nanonood dyan, kahit wala. Okay lang yan, okay lang yan. Well, sa mga singles natin dyan, katulad ko, katulad ninyo, at laging lahat, okay lang yan, manood na lang tayo dito sa ating YouTube channel at medyo sa Facebook din para meron tayong may link na naman dun sa comment section, ilalagay ko lang sa video. Sa mga, para makita nyo ang buo. Okay? Unlike sa Facebook kasi, mga 16 seconds lang, yun yung parang highlight lang. Kasi sa reels lang ko, pinopong. Yun, for engagement. Okay, so, yun lang, tamang-tama Valentine's to, since na katulad tayo is single, yung iba, may mga jowa na nakaupo sa mga parke, yung sa mga luneta dyan, shoutout sa inyo, yung mga luneta dyan, ano bang usapan nyo? Di ba? Okay, so, tayo mga single, pero, speaking of single, medyo naghahanap tayo dito. Pero iba to sa Japan. Papakita ko sa inyo yung video na to. Tungkol ito, medyo sa tinatawag na red light district. Medyo papakita ko sa inyo at be careful, medyo maselan to. Ihaharangin ko lahat ng mga lumadaan dito. Pero, ingat ako dito tungkol dito sa video na to kasi pwede tayo ma-demonetize. Okay? Yun, papakita ko sa inyo to, yung sa video na to. Panoorin natin yung saglit. Ayan, okay, ito. Ayan. Ayan, yung makikita mo, yung parang, may isang, napapansin nyo, may isa side yung mother is, di ko sure kung mother ba yan o talagang owner ng At, sa gitna ay parang nire-represent yung parang sabihin natin di ko sure kung daughter ba niya to or parang siya yung magiging parang di ba? Siya yung magiging meet up mo, ganyan ito. At siya magiging magiging bodyguard mo. Yan, nakikita nyo yung di ba? So, hinanap ko yung mga context nito. Hinanap ko dito, sabi daw, ito may nag-comment dito na, what is ito, the red light area in Osaka, not sure for the name, there's one of the Tokyo name, Kabukicho as well. It's more street promoters and massage parlors. So yun. Ito naman sabi niya. Ito naman as also worth nothing if you are foreigner and go one to these places. There's a good chance you'll be arrested and banned. Okay, so technically have the senatorial policy for prostitution. Okay. So parang ginagawa yung for massage parlors, pero medyo may promoters, parang massage kanila. Hindi ko alam. Yun. Tinatanong, medyo nakulangan ako sa research dito at tinanong ko to sa ChatGPT. Okay? So, before sa ChatGPT, hinahanap ko yung mga nakasulat dito. Medyo nakulangan ako ng mga sinasabi nila dito. So, yun nga, na ayun yung mga sinasabi nila, it's already libre, ganyan. Iba dito, medyo Japanese yung languages na hindi ko maintindihan. May wala tayong time para mag-translate dyan. Okay? Yun lang, ito yung sasabihin, nakita ko ito sa tinanong ko sa ChatGPT, ang sabi ko dito is, what is the context of red light area in Osaka, Japan? Ito naman, sabi daw ni ChatGPT para dito, in Osaka, Japan, the term red light district typically refers to areas known for nightlife, entertainment, and adult-oriented businesses.
The most well-known red light districts in Osaka include, Tobita Shinchi. Yun yung nasa video. Yun. Oo. Ito naman sabi na, the most famous and traditional red light district in Osaka. Osaka, Japan yun. Ito naman. Susunod is known for its tea houses, which is operates similarly to brothels, but under the historical loophole. Okay. Women sit in open display behind glass windows. Yun yung nasa video. And customers negotiate through intermediaries. Ano ko lang. Ano bang sabi dito? Pero anyway, sige. Dito naman, the lastly is the area is unique aesthetic with all-star buildings and traditional Japanese feel. Okay, so yun nga yung sa kanila, yung para sa video niya. And take note bago ko don't get me wrong ito yung pinapakita ko sa inyo is for lang to. Para sa mga Japanese people lang, para sa mga lalaki na lang, pure Japanese lang. Hindi welcome dito ang mga foreign countries like tayo. Kasi pag pumunta dito, absolute na foreigner tayo. Okay? Huwag tayong bumala. Alam mo naman, di ba? Pero sige, yun nga. Kasi sa kanila ay alam mo naman yung sinasabi dito, medyo dark side din yung mga Japan. No? Pero sana naman pag may alam mo naman yung kilala mo yung sa TikToker, may dito meron silang ini-explain tungkol doon. Pwede nyo tanungin siya, okay? Pero, na tungkol sa ano bang Japanese culture dyan. Ako, honestly, hindi ko alam yung mga culture na yan. Kasi, may malalim kasi yung mga culture. Kasi porket na, sa Japan ka, fan ka ng anime o J-drama. Hindi na yan. May mga dark side dyan, okay? Porket may mga talaga na pwede pang foreign countries, pero hindi ka dyan welcome, hindi sila welcome para doon, okay? Yun. Next, Dotonbori and Namba, okay? Primarily tourist and entertainment area, but it's a number of hosts, clubs, love hotels, and nightlife establishments. Diba? Yun talaga, pang tourist. Yun yung pwede dito. It's a number of hotels, clubs, and ito, most of the light in dating spot rather than a full-fledged red light district. Ito naman is Kabukicho or today red light district is more famous, but Namba has a similar vibe. Namba, iba yung yun yung tututukan pag-uusapan natin mamaya tungkol dito sa Namba. Ito yun sa Namba. Ito, Pura Namba, a lesser known that developing nightlife hub. Popular for izakayas, Japanese pubs, bars, and small clubs. Di ba may mga parang dito. Di ako kami kung GR ba to. Okay. Correct nga wrong, GR ba to parang similar sa atin. Diba? Na ito yung mga sinasabi sa bars, bar club. Ito some adult entertainment venues exist but are not as prominent as Tobita Shinchi. Magkaiba to. Iba to kasi yung nakikita mo sa video, iba kasi ito. Ito, yung sa video nyo, ay para lang sa mga Japanese males. Japanese people, di ba? Yun. So, ito Kyobashi. Another nightlife area is hosts and hostesses clubs, love hotels, and other businesses. Attracts local clientele rather than tourists. So, ganun din, parang mas prepare nila yung mga Japanese kaysa sa mga tourists nila. Diba? Yun. Nishiyanari or Irene District, historically associated with the laborers and router image.
home the some of the cheapest accommodation in Japan. Ito naman, 13 parts initially in Imamiya, small-scale adult businesses. So, parang, dito pa, meron kasing cheapest accommodations, may history assorted, and they laborers. Yun. Yun. Ito naman, legal and culture prostitution technically illegal in Japan, but there are legal loopholes and other searching services to operate. Well, hindi na, parang, may mga talagang loopholes. Sabihin natin, medyo, may pinag-uusapan dito. Kasi minsan kasi, yung iba dito, sa Xinjiang, yes, oo, sabihin natin is Japan. Pero may nakakalusot din sa mga foreigners. Like, wala hindi ko alam. Kasi sabi daw dito sa kung legal ang pag-uusapan, maraming naglulupod dito. Di ba? Yeah, especially sa mga sa ibang lugar. Kasi dito sa yung mga low hostess nightlife establishment. Kung tutuusin, may mga, hindi ko alam sa mga batas dito pero, comment section naman dyan para, malaman ko ano bang ibig sabihin. Kasi sa mga comment section sa ibang, like sa TikTok, medyo malabo sa akin to. Di ba? Yun. Yun sa mga, yung continuation, ang daming di pa loopholes sila. Service operate. Many places function, soap lands, salons, and bakura. Yun yung mga houses where service vary. Oh, alam ko naman ito. Mga hostess lang para dyan. Alam ko na yung mga patong yan. Meron kasi ganun. Pero hindi lahat, okay? At the local authorities skip the relative discreet approach and the areas is generally safe for visitors. Yun. Yun. Sa mga seagulls yan. Pero sa Japanese lang, okay? Pwede kayo dito. Pero hindi ko alam yung sa sa mga Dorket meron dito sa sinasabi niya dito. Ang masasabi ko lang dyan is kung ka dito, kung gusto yung magiging ligaya para dito, well, sana magiging matagpo ka sa tamang tao o tamang oras at tamang panahon, makakuha, makakilala mo at makakilala mo. Okay lang yan. Total may bukas niya Ang alam ko, merong Happy Singles Day. Diba? Well, yun. Ipapaano lang natin sa kanila na ipa-viral lang natin. Kanya-kanya lang tayo. Tayo yung mga singles dyan. Kapit lang tayo, okay? Yan, yan lang ang masasabi ko. Again, Happy Valentine's sa inyo. Sana hindi lumindol ang ating mundo. Joke lang. Joke lang. Okay, yan, thank you and see you in the next video. Bye-bye.